And here's Bishop Manny to lead us in our prayer for the church and state. From the daily prayer chain files of Jalam Renewed Christian Church recorded on August 11th, 2025 by Bishop Manny Fonseca. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na may gawa ng langit at lupa at lumikha ng lahat ng bagay at sa sangkatauhan para sa inyong kaluwalhatian. Kami po muli ay lumalapit sa inyong banal na presensya upang itaas ang kaugnayan ng iyong iglesia o simbahan sa aming kasalukuyang pamahalaan. Nabatid po namin sa inyong salita sa Aklat ng Roma na walang pamahalaang hindi mula sa inyo at kayo rin po ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Bukod pa rito, ay tinatag niyo po, Ama, na ang mga namumuno sa pamahalaan ay inyong mga lingkod para sa aming ikabubuti at sila'y may kapangyarihang magparusa sa mga gumagawa po ng masama. Kaya't marapat lamang na sila po ay aming respetuhin, parangalan at suportahan sa pagtupad ng kanilang nakatakdang tungkulin. Hindi po dahil sa takot na kami maparusahan, kundi alang-alang sa aming konsyensya na gawin ang tama. Panginoong Diyos, itinataas po namin sa oras na ito ang aming pamahalaan at ang mga namumuno po sa amin, nasyonal man at lokal. Idinadalangin po namin ang aming mahal na Pangulo, ikalawang Pangulo, at lahat ng nasa ehekutibo. Gayon din po ang mga senador at kongresista sa bahay ng lehislatura. Kabilang din pong lahat ng huwes sa iba't ibang sangay ng hudikatura o judiciary magmula po sa Supreme Court, Court of Appeals, RTC at MTC. Kalooban mo po na silang lahat ay aming ipagdasal para sa katahimikan at kapayapaan ng aming bayan. Naway pagharian po sila ng inyong kabanalan at wastong pag-uugali o moral values upang magampanan po nila ang kani-kanilang tungkulin ng may integridad o dangal at banal na takot sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Patawarin mo po, Ama, ang lahat ng nasasangkot sa mga kontrobersiya ng iba't ibang uri ng katiwalian, gaya ng korupsyon, sedisyon, imoralidad at kawalan ng pagmamahal sa bayan. Paghariin mo po ang hustisya, kapayapaan at kaayusan sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino, sapagkat ito po ay kalugod-lugod sa inyo na aming tagapagligtas sa pamamagitan ni Kristo Jesus na iyong bugtong na anak. Patawarin mo rin po kami, O Diyos, at ang iyong buong iglesia sa bansa sa aming pagkakawatak-watak sa paniniwala sa politika na nagdudulot po ng mas malalim na sugat ng dibisyon at pagkabigo po namin na sama-samang ikampanya ang iyong ebanghelyo sa ikaliligtas ng buong Pilipinas. Let your will be done, Father God, in the impeachment process of Vice President Sara Duterte, according to what is true, what is just, what is lawful and constitutional, in the name of Jesus. Let your wisdom, O God, be upon our government also, in solving the problems of widespread flooding and the corruption behind the unimaginable damages created by these dysfunctional flood control projects. We pray and implore your divine intervention. Father God,
in all these issues and problems, and to direct our government and all our public officials to uphold your righteousness, justice, and truth, to foster genuine national progress and exalt our nation as a blessed nation in the Far East. Purihin ka, dakilang Ama, sa pagtugon mo po sa lahat ng aming ipinagdasal sa mga oras na ito. Naniniwala po kami na hindi mo bibiguin ang bawat isang Pilipino, nasa simbahan man o gobyerno, na nagtitiwala po sa inyo. Gaano man kahirap ang mga sitwasyon na hinaharap po ng aming bansa sa ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Sa inyo po muli ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian, Amang Banal, sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus, na iyong bugtong na anak at aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. This is Bishop Manny's prayer for the church and state as supported by significant verses of scriptures. Follow Face God live with Bishop Manny on YouTube and TikTok.